Ang halaga ng tunay na puso. Sa gitna ng magulong syudad kung saan nagkukras ang mga pangarap at pagsubok, naroon si Miguel. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng isang napakalaking yaman, isang pangalan na kasing tanda ng mga matatiyog na gusali. Ngunit sa kabila ng yaman at kapangyarihan, may isang bagay na hindi mabili ng pera ni Miguel, ang tunay na pag-ibig. Napakaraming babaeng naghahabol sa kanya, ngunit lagi niyang tanong sa sarili, ako ba ang mahal nila, o ang aking yaman at posisyon? Pagod na siya sa mga interesadong ngiti at pekeng pagmamahal, kaya't isang araw, gumawa siya ng isang radikal na desisyon. Nagpanggap si Miguel na isang pulubi, nagsuot siya ng basahan, nagpakalat ng buhok at balbas, at nilagyan ng kunwari dumi ang mukha. Sa halip na sa mamahaling apartment, tumambay siya sa isang madilim na sulok malapit sa palengke sa isang liblib na bahagi, kung saan abot kamay ang hirap ng buhay. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay pinalitan ng isang lumang curtain na nagsisilbing upuan at higaan. Ang layunin, hanapin ang babaeng magmamahal sa kanya, hindi sa kanyang pangalan o yaman, kundi sa simpleng Miguel. Isang hapon, habang nakaupo siya sa kanyang curtain, napansin niya ang isang matandang babaeng nahihirapang buhatin ng isang sako ng bigas. Agad siyang tumayo para sana tumulong, ngunit bago pa siya makalapit, may biglang bumangga sa kanya at natamba ang kanyang lumang curtain at ang kaunting basura na kunwari, koleksyon niya. Napakagatlabi si Miguel, kahit nagpapanggap siyang pulubi, hindi pa rin siya sanay sa ganitong uri ng sitwasyon, lalo na't nakikita niya ang reaksyon ng mga tao sa kanya, ang pag-iwas, ang pagkasuklem. Habang inaayos niya ang kanyang gamit, nakita niya ang isang babae na lumapit sa kanya, si Clara. Si Clara ay isang simpleng nagbebenta ng gulay sa palengke, palagi siyang nakangiti sa kabila ng hirap ng buhay. Nakita niya ang pagkatumba ni Miguel at ang pag-iwas ng mga tao. Kuya, ayos ka lang ba? Tanong ni Clara, puno ng pag-aalala, nang walang bakas ng pagkasuklem sa kanyang boses. Pasensya na at nabangga ka ng kasamahan ko. Nag-aalangan si Miguel kung anong sasabihin. Gusto niyang sabihin wala iyon, at maaari niya pang bilhin ang buong palengke kung gugustuhin, ngunit kailangan niyang panindigan ang pagpapanggap. Ayos lang, Ineng, sagot ni Miguel, medyo nauutal, sanay na ako. Nagulat si Miguel nang biglang kinuha ni Clara ang kanyang maliit na pataka. Binuksan niya ito at inabot kay Miguel ang isang crumpled na 5 piso. Kuya, pasensya na, iyan lang ang extra ko ngayon, sabi ni Clara, nag-aalangan, para may pambili ka man lang ng pandesal, sana makatulong kahit paano. Titig na titig si Miguel sa 5 piso at kay Clara. Ang 5 piso na iyon ay marahil ang tanging pahinga ni Clara mula sa kanyang pagtatrabaho, o marahil ay pambayad pa niya sa pangkain. Ngunit ibinigay niya ito sa isang taong akala niya ay mas nangangailangan. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Miguel ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, ang tunay na kabutihan at pagmamalasakit. Walang hinihinging kapalit si Clara, walang interes sa yaman o posisyon, purong tulong lang ang inialok niya sa isang taong nakita niyang nasa pinakamababang kalagayan. Salamat, Ineng, sabi ni Miguel na may ngiting taos-puso na bihira niyang ibigay sa mga babaeng nakilala niya. Kinuha niya ang 5 piso, hindi dahil sa pangangailangan, kundi bilang simbolo ng pag-asang natagpuan niya. Mula noon, madalas nang dumadaan si Miguel sa pwesto ni Clara sa palengke o nagtatago malapit dito para matunghayan ang kanyang araw, hindi para bumili ng gulay, kundi para masilayan siya. Unti-unti, nakilala niya si Clara, ang kanyang sipag, ang kanyang katatagan, ang kanyang kabaitan sa kapwa, at ang kanyang busilak na puso. Nakita niya kung paano siya nagpupursigi sa buhay sa kabila ng lahat. Sa bawat ngiti ni Clara sa kanyang mga customer, at sa bawat pagmamalasakit nito sa mga nangangailangan, unti-unting nahuhulog ang loob ni Miguel. Naging sila ni Clara ng dahil sa patuloy na pagbisita ni Miguel at pagkilala niya sa tunay na kabutihan at pagmamalasakit ni Clara. Naramdaman ni Miguel na sa wakas, nahanap niya ang hinahanap niya, ang pagmamahal na totoo, hindi nababalutan ng ginto at pilak, kundi nakikita sa puso ni Clara. Isang araw, hindi na kinaya ni Miguel na itago ang kanyang tunay na pagkatao. Dinala niya si Clara sa isang restaurant, hindi sa palengke, hindi siya nagmula sa kanyang curtain, kundi mula sa isang mamahaling sasakyan. Nagkwento siya ng lahat, mula sa pagpapanggap niya bilang pulubi hanggang sa kung paano niya nakita ang tunay na halaga ng puso ni Clara. Nagulat si Clara at tila hindi makapaniwala, ngunit nang makita niya ang sinseridad sa mga mata ni Miguel at nang maalala niya ang pagpapahalaga nito sa maliit na 5 piso na ibinigay niya, naniwala siya. Hindi naging madali ang kanilang paglalakbay, maraming pagsubok at pagdududa, lalo na mula sa pamilya ni Miguel na halos hindi na siya nakilala sa kanyang pagpapanggap, ngunit ang pag-ibig na nagsimula sa isang 5 piso, sa gitna ng palengke, at sa isang nagpanggap na pulubi, ay mas matatag kaysa sa lahat ng hamon.
Sa huli, pinakasalan ni Miguel si Clara matapos niyang aminin ang kanyang tunay na pagkatao at ipahayag ang kanyang pagmamahal na nagsimula sa simpleng kabutihan ni Clara. Niyaya niya si Clara na magpakasal, hindi bilang tagapagmana ng isang malaking imperyo, kundi bilang Miguel ang lalaking natutong pahalagahan ang tunay na yaman ng isang puso na nagmamahal ng walang kondisyon, at si Clara, ang babaeng nag-alok ng maliit na tulong, ang nagturo sa kanya ng pinakamahalagang aral sa buhay.